I'm Eric Flores. I'm here again to continue my activity, which is the tutor of a student. And today, we're going to discuss the Filipino and linggo pagbasa sa punto ng paggamit ng paghalip sa patli. So dito is tuturuan natin ang bata kung paano magbasa at umintindi ng mga lingwahe sa paggamit ng panghalip at pamatli. Alamin. Ang module ito ay naglalayon. Number 1, paggamit sa panghalip bilang pamalit sa pangalan na may pananandang at ang ito, iyan, iyon. Number 2, naiguguhit ang mensahe sa pakikinggang kwento, parabola at alamat. Number 3, pagbibigay ng angkop sa wakas na binasang kwento. Pang-4, nakapagbaybay ng wasto ang salita, may 3 o 4 pang patnig. Subukin, panuto, bilugan ang titik sa tamang sagot. So, ang gagawin mo ngayon is magsuyat ka at ibutang nimo sa imong lecture. Ibutang nimo is and subukan imong answeran sa mula 1 hanggang 5. So multiple literal kayo mo i-suyat pag answer. Sila ang nawawalang patli sa salitang ito ng kita. Tapos na.
So ngayon, ang gagawin natin is ato answeran na nimo tag answeran, ano yung tag suyat. So subukin. Ano ang tawag sa usapan ng mga tauhan? A. Dialogo. B. Tunghalian. C. Banghay. Ano yung answer? Letter E. E. D. I. E. E. Number 2. Ano ang panghalik na patlig sa gagamiting panghalik sa pariralang may salungguhi? Ang singsing ay regalo sa akin ng aking lola. E. Ito. B. Iyon. C. Iyan. Ito. Ito. Number 3. Ate Minda, talaga bang bigay ng nanay mo ang lapis na blank? E. Ito. B. Iyon. C. Iyan. Iyan. Number 4. Alin sa mga salitang ito ang nasa tamang baybay? E. Florera. B. Florera. C. Florera. Letter B. Letter B. So ato chika na nimo answer. Tanong ko sakto ba? Number 1 is letter E. Number 2, letter A. Number 3, letter C. Number 4, letter B. Tuklasin. Suriin ang mga larawan. Ano kaya ang sinasabi ng bawat tauhan? Bawat tauhan gumawa ng pangungusap gamit ang ito, iyan, iyon. Sa larawan na ito, ano ang masasabi mo sa bata gamit ang salitang ito, iyan, or iyon? Iyon ang iyon. Kung may tatagpuan, ano ang hinahawakan niya? Laruan? Laruan? So may nipagkuan. Ano may nipaggamit ng sentence? Ginagamit pinapaturo sa mga bagay na malapit mahal. At ito ang laruan ko. Bala sa number 1, ano yung sa paggamit is lang nga ito. Ano yung mga sagot? Ito. Ito? Ito ang akin laruan. Number 2, number 1 is ano yung tagamit is ito, the words. Sa number 2, paano mo i-kuan? Pairas daon. Pagkagawa ng ano, ng sentence. O naman yun yung pag-define nyo. Iyon ang saranggula ko. Yun ang Ganataan sila. Sa number 1 ang picture, may bata na may hawak na laruan. Ang tamang paggamit nito is, pwede sa ito. Iyon ang aking laruan. Pwede sa, yan ang aking laruan na hinawakan ko. Sa number 2, pwede sa, yan ang saranggula
na ginagamit ko pag naglalaro. Pwede sa ito ang saranggolang ginagamit ko kapag naglalaro. So, dito kita sa, ito tayo sa page, diri, diri mag-storybook, ano kita, mag-storytelling. Paglalakbay. Paglalakbay. Paglalakbay sa Baguio. Si Ruth, isa si Ruth sa mga batang babaeng squat sa napiling patungo sa Baguio. Natuwa si Ruth nang payagan siya sumama ng kanyang mga magulang. Agad inihanda ni Ruth ang kanyang mga dadalhin. Naghanda siya ng listahan kaya madali niya itong natapos. Ngunit nawala ang kanyang alampay. Hindi pwedeng wala ito. Hinahanap niya ito sa kabinet, ngunit hindi niya nakita. Napaiyak si Ruth. Hindi siya aabot sa 3 oras ng pag-alis. Bakit naman yung pinaka-importanting gamit pa ang nawala? Pumasok ang kanyang nanay, dala-dala ang bagong plantsyang alampay. Napalundag sa tuwa si Ruth at nagtataka ang kanyang nanay. Panuto. Puna ng tamang sagot ang bawat kahon. Pamagat ng kwento. Anong pamagat ng kwento? Paglalakbay sa Baguio. Correct. Na tauhan. Sino ang mga tauhan? Si Ruth, sunod si Ruth, Saka Iza. Sino pa? Iza, nanay. sunod Tagpuan. Tagpuan, Saan? Saan naganap ang tagpuan? Bahay. Sa bahay. Ang pangyayari, nawaya unless na nakaiban sa biyahe. pwede sa nawaya an Iza, paypay. Next is dari kita. No? Answer. Dari. Tama. 5 tulog. 5 tulog. Dari. 5 tulog. 5 tulog na lang masasabik na ako. Namamasyal kami sa Manila. Naisip ko tuloy ang mga naglalakihang gusali, ang maiingay na busina ng mga sasakyan at ang mga taong parang langgam sa dami at bilis kong lumakad. Naisip ko rin ang mga bibilhin kong gamit sa paaralan. Kailangan ko ng lapis, roller, kwaderno, bag at sapatos. Hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang sakit ng ulo ko, giniginaw rin ako. Paano na ako makakasama sa Manila? Pagpasok ni nanay, may dala siyang isang basang dimpo at gamit. Gawin ang sumusunod. Iguhit ang mga bagay na bibilhin ni Flora sa Manila. Number 2, isulat ang mga bagay na makikita ni Flora sa kanyang pamamasyal. Sagutin ang mga tanong. Bakit nasasabik si Flor? O naman na, excited man siya mo kadto sa Manila. Bakit nasasabik si Flor? Mga tao na gabi kahamok sunod ang Tapos, busina ng mga motor, mga taxi. number 2, ano kaya ang maging wakas ng kwento? Sa tingin mo, anong wakas? O may ijapuan? O may ending ng story nila? Makakasamay pagpasok ni nanay, may dala siyang iyang
Mao naman si Jabali sa kuan. Katagpakan man. Bali, binigyan siya ng gamot ng kanyang nanay. So pag makainom ng tambay, mao naman si Jabali. Madadaw. So bali, ang ending ay maging ano naman? Mawawala Ang sakit. ang sakit. Ay, Mawawala ang sakit. Na nararamdaman niya. Next is dito tayo sa dito tayo sa tuklasin. 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 Ibigay ang kaugnay na kahulugan ng sumusunod na pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Bali, ang inyong mo is ito ang gagawin natin. Kahon. Bali, ang answer dito sa kahon ka mamili. Motor siklo saranggola kutsara Ito ay isang sasakyan basura na may dalawa pa tatlo motorsiklo pangalan. Bali, dito ka kukuha ng sagot. Makinig. Ito ang isang sasakyang dimotor na may dalawa o tatlong gulong. Ano ang iyong sagot? Ito ang isang sasakyang dimotor na may dalawa o tatlong gulong. Motorsiklo, saranggola, kutsara, basura, paralan. Motorsiklo. Motorsiklo. Number 2. Ang kagamitan para sa pagkain. Kutsara. Number 3. Ang lugar kung saan formal na tinuturo ng ang mga mag-aaral. Number 3. Ang lugar kung saan formal na tinuturuan ng mga mag-aaral. Paaralan. Number 4, ang mga uri ng bagay na maaaring hindi na kailangan at hindi na nararapat gamitin. Basura. Number 5, ito ang laruan na pinagpalipad sa karaniwang gawa sa manipis na patpat bilang balangkas at sinapnan ng papel o manipis na tila. Saranggola. Okay, answer na to. So, ang gagawin natin ngayon is tatama natin ang sagot mo. Ito ay isang sasakyang dimotor na may dalawa o tatlong gulong. Ang tamang sagot ay motorsiklo. Number 2, isang gamit para sa pagkain.
Isang kagamitan para sa pagkain, ang tamang sagot ay tama to, kutsara, tama. Number 3, ang lugar kung saan formal na tinuturuan ang mga mag-aaral, paaralan. Tama. Number 4, uri ng bagay na maaring hindi na kailangan at hindi na nararapat gamitin, basura. Tama. Number 5, ito ay laruan na nagpapalipad sa karaniwang gawa sa manipis at patpat bilang sangkap, balangkas at sinapna na papel o manipis na tela, saranggola. Dito tayo sa tuklasin. Si Ana ay mahilig magbasa ng aklat. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang klase, ay dumadaan muna siya sa silid aklatan. O may silid aklatan natin? Silaklakan sa klakpan siya para pero mga notebook na siya na Mga libro, bali, library. Bago umuwi sa kanyang bahay, dapat tularan si Ana. Ano kaya ang mangyayari sa kay Ana? Suriin, ano ang nararapat gawin upang magbigay ang sariling wakas na punto? Dapat ba nating unawain ang mabuti ang bawat pangyayari at isulat sa gitna at magbuo ng pangyayari? Si Mario ay masipag na mag-aaral, kaya pag masipag, kung may kuwan, humuon. Pag masipag, anong gagawin? gabi to bright sila sa Kristo niya. So, tuwapat siyang tularan. Nagtampisaw sa ulan ang mga bata, kaya pag kuwan ng mga bata, magpauyan-uyan, anong mangyayari? Nahinantan magkasakit. Kaya nagkakasakit sila dahil naulanan. Pangatlo, si Cindy ay mahilig kumain ng candy, kaya pag sige ka o ng matamis na pagkain, anong mangyayari? Ang imong ipon mahayo. Magkasakit. So, ang kanyang ngipin ay mabubulok at masisira. Walang habas na pamumutol ng kahoy sa gubat, kaya pag sige utod, person nga to, doon dyan mga kahoy na to, medyo may hitabo dyan, pag utod ng kahoy. Pag mauyan, may hitabo. Magbaha. So, magkakaroon ng bagyo or di kaya magkakaroon ng landslide. Palaging nagtatapon ng basura sa ilog ang mga tao, kaya pag doon ang mga basura, hindi natatapon sa tamang paglalagyan. So, ano mangyayari sa mga basura? Malakas siya sa dagat, mabaho. So, Kalipas ng dagat. pag palaging tinatapon ng basura sa ilog ng mga tao, magkakaroon ng pollution o magkakasakit ang mga tao sa paligid. Sa naisip, sa natutunan ko sa linggong ito, panghalip o pangatnig na ito ay yan at iyon ay ginagamit sa pamalit na mga bagay na itinuturi. Ang blank ay ginagamit kapag ang bagay ay nilalarawan at tinutukoy, ay malapit sa salita. Ang blank ay ginagamit kapag ang bagay ay nilarawan o tinutukoy, malayo sa mga taong nag-uusap. Ang blank ay ginagamit sa pagbibigay ng nilalarawan ay dapat tinutukoy. So dito tayo sa mga larawan. Basahin ito. O dati. Dili sa isagawa. Sa last page. Diyan? Last page. No? No. Dire. Dari na? Dire ka. Sa second to the last page. Isagawa.
isagawa. Gumawa ng mga bagay na makikita sa paligid. Tukuyin ang mga ito gamit ang panghalip or pangatlig. Diratan kita sa number 2. Panoto. Basahin ang bawat sitwasyon at magbigay ng angkop na wakas. Lahat ng barya ay hinuhulog ni Jeannie sa kanyang maliliit na alkansya. Isang araw, kailangan niyang bumili ng gamit sa proyekto. Kulang ang pera na binibigay ng kanyang tatay. Ano ang gagawin ni Jeannie? Halimbawa, pag ikaw si Jeannie, dahil mo na tipo na kwarta sa alkansya, tapos may bibilhin ka. Halimbawa, hindi na lang proyekto. May bibilhin ka, tapos may binigay ang mama mo na, sabihin na lang natin na 10 piso. Tapos yung bibilihin mo is nagkakahalaga ng 2, sabihin na lang natin 11. So saan ka kukuha ng 5 piso pang dagdag sa 10? Kasi yung pera na binigay ng nanay mo is 10. So anong gagawin mo doon sa alkansya mo? Sa alkansya, kukuha ng pera. Sa alkansya para pangdagdag. Bali, ang mangyayari sa alkansya is bubutasan mo na lang. Busot na yung taho. Tapos kukunin mo na lang yung pangdagdag. Tapos karagdagan, gawain. Maghanap ng mga salitang may 3 or 4 na patnik at itala ito sa alinman sa mga kahulugan na ito gamit ang mga ito sa mga pangungusap. Sagutan. Bali, sagutan mo ang karagdagan. Ngayon ay atin na namang talakayin ang edukasyon sa pagkatao. Unang marka sa pamilyang nagkahiusa, magkawalipayon, tagsa-tagsa. So, una natin is pamilyang nagkahiusa, malipayon, tagsa-tagsa. Ang sulod sa module karon bahin sa mga buluhaton ngadto sa mga buluhaton sa atong pamilya resulta kini sa pagkahiusa, pagkamalipayon og usa ka pamilya. Giandam ang mga buluhaton aron sungod sa mga sakop sa pamilya para magkahusay ang pamilya og maayo. Pagkahuman ng module, tudloan mga ginikanan. Subukin. Piliin ang litra sa eksaktong tubag isulat sa notebook ang papel. Number 1. Suot dito, subukan. Sagutan mula 1 hanggang 5. Sino sagutan tayo ato sa suyat diri and answer.